Okay. So continuation, magko-continue tayo nung ano 'no, nung series natin sa Book of John kasi last week 'di ba nag-skip muna tayo. So para lang magkaroon tayo ng ano 'no, recap lang ng konti 'no. Si Jesus may pinagaling siya na layman 'di ba, dun sa chapter 5. Tapos nung pinagaling niya during the Sabbath day, maraming nagalit sa kanya mga Pharisees. So kini-question siya, ano yung authority mo kung bakit ka nagpagaling during Sabbath day, di ba? So sinabi niya, ang dami niyang declaration, no? Nung last topic natin, ang dami niyang declaration. Ito, yung topic natin ngayon, 5 verses lang, no? 5 verses lang. Continuation to dun sa mga declaration niya. Hindi ko to sinama dun sa last nating topic kasi sobrang maano to eh, marami siyang mabibigat na claims na sinabi rito. Tsaka hindi ko rin to tinapos yung buong chapter 5 kasi gusto ko lang i-focus dito. Ang topic natin ngayon is about resurrection, no? About resurrection. So, I guess talagang kailangan maintindihan natin ano ba yung resurrection according kay Jesus, no? Kasi kapag maliwanag sa yung resurrection, yung direction ng Christian life mo, no, magkakaroon ng tamang ano no, tamang direction. So sobrang lalim ng mga sabi ko nga sobrang lalim ng mga claims niya. So tingnan natin kung ano yung ibig sabihin ni Jesus no doon sa mga verses na to. Sinong pwedeng magbasa nung 5 verses? Sino pwede magbasa? Si Ice, pwede ka Ice. John 5:25-30. Truly, truly, I say to you, a time is coming, and even now has arrived, when the dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear will live. For Ayan. just as the Father has life in himself, so he gave to the Son also to have life in himself. And he gave him authority to execute judgment, because he is the Son of Man. Do not be amazed at this, for a time is coming when all who are in the tombs will hear his voice, and will come out, those who did the good deeds to a resurrection of life, those who committed the bad deeds to a resurrection of judgment. I can do nothing on my own. As I hear, I judge, and my judgment is righteous, because I do not seek my own will, but the will of him who sent me. Thank you, thank you End of Ice. Start tayo no. Verse 25. Jeep, pabasa ulit Jeep. Verse 25. Verse 25. Truly, truly, I say to you, a time is coming and even now has arrived, when the dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear will live. Yan, thank you, Pops. So, sabi ni Jesus, no, truly, truly. Pag sinabi niya yung truly, truly, sobrang importante, no? Sobrang kailangan maintindihan, sobrang kailangan ma-absorb natin yung mga next na sasabihin niya, no? Tsaka, it's a, ano, no, it's a form of saying na, ano to, sure na mangyayari, no? No? Parang talagang, ano to, ah, mangyayari talaga tong event na to. Sabi niya, sinimula ni Jesus ng pag-describe, no, that a time is coming, no. Pag sinabi mong a time is coming, ibig sabihin, ano siya, no, parang uh, it's a period of time, no, or panahon, yung event na sinasabi ni Jesus, darating yung panahon na yun. Kailan darating yung panahon na yun? No? Kailan darating yung time na yun sinasabi niya? Dinugtungan niya tong a time is coming ng even now has arrived. Ano ibig sabihin nun? A time is coming and even now has arrived. Kasi pag sinabi mong time, it can be past, present, future, di ba? Yun yung time eh. Nung sinabi niyang and even now has arrived, anong dating sa inyo nun? Based on the context nung time na sinasabi niya yun. Kailan mangyayari yan? Sige, Jeep. Ako parang ano, sa ano ko to na parang
yung a time is coming, di ba? Para siyang future, pero even now has arrived. Parang same lang. Parang sisimula na yung time na yun. Yes, tama. Parang sinasabi mo, no? A time is coming. Tama si Jeep, no? Future yun eh. A time is coming. Pero bigla niyang binawi, no? And even now has arrived. Ibig sabihin, mangyayari ito sa future as Jesus speaks, no? Mangyayari yan sa future. Pero sabi niya, pero ngayon nangyayari na. So hindi ito nangyari na to. Past, kumbaga sa atin past na to. Di ba? Hindi ito yung future na kasi minsan no ang explanation ng iba rito parang sa heaven to mangyayari or gano'n no, hindi sabi ni Jesus nangyayari na, so nangyayari na to during the time of Jesus. Ano daw yung mangyayari? Sabi niya, when the dead will hear the voice of the Son of God, no? Pag sinabi mo dead, ano ibig sabihin nun? Physical death or spiritual death? Totoong patay ba yan? Totoong patay na tao? O meron siyang ibang tinutukoy? Para maintindihan natin no, kung anong klaseng death yung sinasabi ni Jesus, tingnan natin yung verse before this. No? At dito tayo nagtapos nung last 2 weeks ago. Balikan natin yung one verse. No? Sabi kasi sa verse 24, truly, truly, sinabi ulit niya, no? Actually, 25 times niya sinabi yung truly, truly, no? Sa buong book of John. Sabi niya, truly, truly, I say to you, the one who hears my word and believes him who sent me has eternal life and does not come into judgment but has passed out of death into life. So ano tong death na sinasabi ni Jesus? Kasi 24 to Tapos sa 25, binanggit niya ulit. When the dead will hear the voice of the Son of God. Is this a physical death or spiritual death? Spiritual death. Yes, Death. spiritual. No? This is spiritual death. For what reason? Sinabi niya kasi, has eternal life. No? Pag sinabi mong eternal life, hindi yan body. It's something spiritual. Kasi yun lang naman ang eternal sa atin, di ba? But we will be, God will give us a glorified body, no? Pero pag sinabi mong eternal life, ang context ng pinag-uusapan is spiritual. So sabi niya, when the dead will hear the voice of the Son of God, no? Bakit patay? Bakit patay yung spirit ng tao, no? Kapag sinabi mo patay, kailan namatay yung spirit ng tao? When Spiritual we are death. sinning. When we are sinning. Pero anong event nagsimula lahat kung bakit namatay yung spirit ng tao? Para clear sa ating lahat. Sige, Sep. Sige, Jeep. Sino ba? Sige, Sep. Sige, Papi Jeep, ikaw na. Yes, sasabihin ko, sige bro, Joseph. Ayun. Ganun, niya tuloy ako. Hindi, sana, nung fall. Nung fall of man. Sige, basahin mo bro, pabasa. Para mag-gets ng lahat. No? Genesis 2. Genesis 2. The Lord God commanded the man, saying, from any tree of the garden you may eat freely, but from the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat. For in the day that you eat from it, you will surely die. Yon. Question. Nung kinain nila yung fruit, namatay ba sila? Nope. Pero namatay din naman sila, no? Sila Adam and Eve, no? Namatay sila. Pero after 900 years, tagal pa. Yes. Sabi rito, for in the day you eat. Diba? Kung Monday niya kinain, Monday patay din siya. Sabi niyo, hindi naman siya namatay Anong namatay sa kanya? Ibig sabihin, sisungaling si God? Sabi mo once you eat the fruit from the knowledge of good and evil, you will surely die. Pero hindi siya namatay physically. Bakit? Kasi spiritual death yung pinag-uusapan. Kasi the moment they ate the bread or the fruit, ano nangyari sa kanila? Bigla nilang nakita yung sarili nila. Diba? Nakita nila nakahubad sila. Matagal na sila nakahubad
pero bigla nilang nakita yung nakedness nila. Ano ginawa nila? Nag-try sila maghanap ng solution. Tinakpan nila ng leaves yung body nila, no? Pero nireject ni God. Sabi ni God, hindi yan ang pantatakip. May pinatay si God na animal, tapos kinuha niya yung skin ng animal, at yun ang binigay sa kanila. Someone needs to die. No? Parang gano'n, no? Pero, tama nga si God, the moment, no? Sabi niya ron, no? For in the day that you eat from it, you will surely die. Simula nung kinain nila yun, pumasok yung kasalanan at they experience spiritual death. Ano ibig sabihin ng spiritual death? The separation of man and God. No? Nagkaroon ng separation from God. Hindi na sila pwede pumasok sa garden. Nagbantay doon yung cherubim. So simula na meron ng separation ng tao tsaka ang Diyos. Kaya nung pinanganak tayong lahat, according sa Bible, lahat tayo spiritually dead. No? Pero ano yung good news? Sabi rito, when the dead, tayo, will hear the voice of the Son of God, and those who hear will live. No? Yung voice daw ng Son of God, tama, tinawag si Jesus na Son of God. Isang title niya na Son of God. Mamaya merong ibang title na sasabihin sa kanya. Pero sabi rito, will hear the voice of the Son of God, and those who hear will live. Ano ibig sabihin ng hear? Maririnig mo yung boses ng Diyos? Yung ba ibig sabihin nun? Sabi when the dead will hear the voice of the Son of God. Believe. Yeah. Pero anong ibig sabihin nitong voice na to? Boses daw eh. Yeah. Tingnan natin. No? Alam mo, sobrang magandang clear sa atin tong voice na sinasabi ng verse na to. No? Balikan ko yung Romans chapter 10. Sabi, yung faith daw natin, no? Yung faith, kung bakit tayo saving faith, kung bakit tayo Kristiyano na ngayon, because you have accepted that faith, di ba? Ano sabi niya? Yung faith daw comes from hearing. O connected dito, no? Voice of the Son of God. Hearing, sabi niya, and hearing by the word of Christ. So ano ibig sabihin nito, no? Ano ibig sabihin ng hearing tsaka ng word? Alam ko naging topic na natin to before no. Pero gusto kong marami kasi rito na wala pa no, nung time na din-discuss natin to. So para maintindihan natin tong verse na to, no. Itong word, yung word na word, no, hearing by the word, yung word na yan, dalawa ang pwedeng translation yan sa Greek, no. It can be logos or it can be rhema. So ano yung ibig sabihin ng dalawang yun, logos or rhema? Yung logos, ang ibig sabihin niyan is sabi rito, entire word of God in general. Ibig sabihin, yung Bible, pag binabasa mo yung Bible, that is the word of Christ. That is logos. No? Kung ano yung binabasa mo sa scripture, yan yung logos. No? Pero yung rhema, ano yung rhema? Wala ako. Wala. Wala. Anyway, sige. Wala lang yung camera ko. So, ano yung rhema? Yung rhema, sabi rito, specific spoken word for a specific time and person. Ibig sabihin, yung rhema is the personal word ni God para sa iyo. For example, nung sinabi ni God kay Abraham to offer his only son, na si Isaac, that is Abraham's rhema from the Lord. Hindi niya sinasabi na pag binasa mo yun sa scripture, hindi niya sinasabi na para ma-please mo ang Diyos, i-offer mo yung anak mo sa Kanya. Hindi yun. Para lang yun kay Abraham. That is His specific word for Abraham. No? So yun yung rhema. Ibig sabihin, no? Sabi dito sa Romans chapter 10, so faith comes from hearing and hearing by the rhema of Christ. That is not logos. In short, no, yung faith hindi nanggagaling lang sa scripture. Kahit na magbabad ka sa audio Bible, kahit magbasa ka ng
ng, ng Bible cover to cover, hindi automatic that you will receive the faith that you need. You are hearing the logos of Christ but not the rhema of Christ. Kaya pansinin mo, nung hindi ka pa Kristiyano, hindi mo maintindihan yung Bible eh. Kasi nakikita mo lang yung logos, pero hindi mo makita yung rhema. Nagsisimula raw yung faith kapag narinig mo na yung voice ni Christ speaking to you through the logos. Ibig sabihin, faith comes not by the logos, but when logos turns into rhema. Yung rhema, nakasakay siya sa logos. Hindi ka pwede makareceive ng message from the Lord na nagko-contradict sa truth or sa scripture. Nakasakay lagi ang rhema sa logos. Example nito, no? Meron dati, nagtanong sa akin, bagong believer pa lang to, no? Bagong believer pa lang siya. Sabi niya sa akin, bro, parang sinasabihan ako ni Lord na mag-ministry. Oh, sige, good. Sabi ko, okay yun. Okay, mag-ministry. Anong ministry ang gusto mo? Parang gusto ni Lord na mag-ano ako, sabi niya mag missionary. Ibig sabihin pupunta siya sa ibang bansa para to evangelize. Sabi ko, wow. Sabi ko kasi parang naano ako kasi inisip ko bago pa lang siyang believer eh. Pero yun na agad yung pinapagawa sa kanya, di ba? So sabi ko, question, sabi ko, lalaki to eh. Sabi ko, yung bang plano mong yan, isasama mo ba yung wife mo? Ay, hindi, kasi nag-work yung wife ko eh. So, iwan siya rito. Sabi ko, bro, tingin ko hindi yan galing kay God. Kasi, balikan mo lagi yung logos eh. Sabi ng logos, di ba? Sabi ng logos, yung husband and wife should leave their mother and father and shall cleave to his wife, di ba? And the two will become one flesh. Kung iiwanan mo yung wife mo, I think hindi yan desire ni God. Kasi clear sa logos, gusto niya magkasama kayo palagi. Nagets nyo? Ibig sabihin yung rhema. Pag sinasabi mo, ito sinasabi sa akin ni God, hindi na ako masaya sa marriage ko, iwalayan ko na siya. Imposible yon. Kasi yung rhema, hindi siya lumalabas sa logos. Hindi siya umaalis sa truth. Lagi siyang bounded ng truth. Kaya huwag kayong umasa na, okay na, hindi na ako magbabasa ng Bible. Rhema na lang hihintayin ko, rhema. Hindi pwede. Kasi yung rhema, naka-base sa logos. So you need to know the truth, tapos you will hear the voice of God through the rhema. Bakit ko to gustong maging clear sa inyo lahat? No? Kasi itong rhema, or the voice of the Son of God, isa tong sign that you're a true follower of Jesus. This is a clear sign that you're a true follower of Jesus. Sabi niya mismo yan eh. Sabi niya, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. Pagka nagbabasa ka ng Bible, yes, knowledge yun eh, di ba? Parang natututo ka about sa scripture. Pero wag mong alisin dun lagi yung question na, Lord, anong gusto mo sabihin sa akin? Based dito sa nabasa ko, based dito sa scripture, Lord, anong gusto mo sabihin sa akin? Kasi you need to hear the voice of the Son of God. No? Etong binitawan ni Jesus sa verse 25, no? Ang bigat nito kasi sinasabi niya rito na nung naging Kristiyano ka, hindi dahil sa ibang tao. Naging Kristiyano ka kasi narinig mo siya. This is not an audible voice. Hindi sinasabi ni Jesus yung audible voice. Balikan natin ulit yung context, no? He is talking about spiritual context. So, ibig sabihin, kinakausap ka niya through your spirit. Nag-uusap kayo through your spirit. Hindi ko alam paano nangyayari yun, no? Pero this is not an audible voice na maririnig mo. Pero kaya kanyang kausapin if you're part of His flock. Kung sheep ka ni God, kung sheep ka ni Jesus, you will hear His voice. Ililid ka niya kung saan niya gusto kang mapunta. And sabi ni Jesus, if you're a true follower, you will obey. And I know them and they follow me. Okay, clear ba yan? So, the voice of
when the dead will hear the voice of the Son of God and those who hear will live. Ibig sabihin, no, when we share the gospel at nag-accept yung tao, no, huwag mong isipin na ikaw yung magaling. Huwag mong isipin na, nag-accept yan kasi ako nag-share dyan. Eh. Hindi, si Jesus pa rin. Siya pa rin yung narinig ng tao. Through, ibig sabihin, no, pwede ko sharean si GP. Para ito yung sasabihin ko, 1, 2, 3, 4, 5. Tapos same na same, sasabihin ko kay Joseph, 1, 2, 3, 4, 5. Pero pwedeng mag-accept si GP, pero si Joseph hindi. Yeah? Ibig sabihin, wala sa atin, wala sa galing mo magsalita, wala sa galing mo mag-explain, na kay God pa rin eh. No? Kung kinausap siya ni God, no? Sabi niya, the dead will hear the voice of the Son of God. So sabi sa verse 26, sinong pwede magbasa? Sis Jaja, pwede pabasa. Verse 26, for just as the Father has life in himself, so he gave to the Son also to have life in himself. And he gave him authority to execute judgment, because he is the Son of Man. Yun, because he is the Son of Man. No? So sabi niya rito, for just as the Father has life in himself, so he gave to the Son also to have life in himself. And he gave him authority to execute judgment because he is the Son of Man. Kanina, sabi niya kanina, he is the Son of God. Ngayon naman, he is the Son of Man. Ano ibig sabihin nun? Ano difference yung dalawa? Sis Jaja, anong sa tingin mong difference ng dalawa? That he calls himself the Son of Man, pero tinatawag din niya yung sarili niyang he is the Son of God. Pass. Sige. Sinong may gusto mag-explain? Sige. Si Jesus, no, meron siyang dalawang nature, no? Meron siyang dalawang nature. Una, ang una niyang nature is his divine nature. He is God. He is the Son of God. Yung Son na yun, no, pag napapansin mo, ito kasi, kaya gusto ko itong maging clear, no? Recently lang meron ako nabasang, tawag nito, comment sa Facebook, no? Nagbabasa ako ng mga comment. Meron ako nabasa, sabi niya, hindi naman Diyos si Jesus eh. Because he is just a son of God. Parang ang gusto niya sabihin, hindi siya Diyos, anak lang siya ng Diyos. Parang, kumbaga ako, halimbawa, tatay ko, engineer. No? Hindi ako engineer, anak lang ako ng engineer. Parang gano'n, di ba? Yun yung sasabi niya. Pero alam nyo, yung son na yan, hindi yan anak, hindi yan literal na anak. It's a title. It's a title, no? Parang, minsan sinabi ni Jesus, no, that si Judas ba yun or si Satan is son of si Judas, no, he is the son of perdition. Hindi siya anak ng perdition. Pero it's a title, no? A title na binibigay as nature. Ibig sabihin, you have the same nature ng man, you have the same nature of God. So pag sinabing si Jesus is the Son of God, hindi siya literal na anak ng Diyos, no? Kasi pareho silang eternal eh. Walang nauna sa kanila eh. Pareho silang Alpha and Omega eh. In the beginning and the end eh. Ano ibig sabihin ng Son of God? That He is God Himself. Meron siyang divine nature, that He is God, no? Bakit siya tinawag na Son of Man? Because He has also the nature of man. Ibig sabihin, 100% God siya, at the same time, 100% man. Bakit importante? Yung Son of God, clear na yon na kailangan Diyos siya, di ba? Pero ba't importante na meron din siyang nature ng man? Bakit? Kasi hindi magiging righteous yung death niya sa cross kung hindi siya man. Kailangan tao ang magbayad eh, nung kasalanan ng tao eh. Kung hindi siya tao, hindi siya naging tao, or wala siyang nature ng pagiging tao, hindi magiging righteous yung dying on the cross ni Jesus. Kasi God siya eh. Pero dahil meron siyang nature ng Son of God at meron din siyang nature ng man, di ba? God, para kay God, He approves his life, his sacrifice, no? Yung death
and resurrection niya sa cross. So importante na malaman natin to, no? He is 100% man and he is 100% God. Bakit kailangan clear? Ewan ko kung naririnig nyo recently, no, may kumakalat na yung kay Day by Day, yung kay Ed Lapis. No? Medyo mabigat yung claim ni Ed Lapis, no? Isang pastor to, matagal na siyang pastor, no? Si Ed Lapis, pastor siya sa Day by Day. Naririnig mo siya sa radyo eh. So marami siyang followers. Recently nagbitaw siya ng doktrina niya, no, na masyadong mabigat, no. Sinasabi niya si Jesus daw is a good God, pero si Yahweh is evil. Sinasabi niya yung God the Father is evil, ibig sabihin the God of the Old Testament is evil, pero yung New Testament na si Jesus is good. Imposibleng mangyari magkaiba. Kasi sabi ni Jesus dito, for just as the Father has life in himself, so he gave to the Son also to have life in himself. If he's saying that Jesus is a good God, dapat good God din yung God the Father, yung Old Testament. Masyado niyang hiniwala yung dalawa. Pero sinasabi ni Jesus, di ba, the Father and I are one. So, mabigat yung actually ang nangyari nga sa kanya, kung alam niyo yung FEBC, no, yung radio station ng Christian, tinanggal siya sa sa radio station na yun. Kasi ibang teachings na yung tinuturo niya, no. So sana clear sa atin to that Jesus is God, at the same time he is the Son of Man. So verse 28. Si Jeep pabasa, Jeep. Verse 28. Verse 28 lang. Yes. Hindi, hanggang 29. 20. Do not be amazed of this, for a time is coming when all who are in the tombs will hear his voice and will come out. Those who did the good deeds to a resurrection of life, those who committed the bad deeds to a resurrection of judgment. Pops, anong difference nito doon sa una mong binasa? Ano ba yung una kong binasa? Sabi niya, a time is coming and even now, ano yan? Parang gano'n na, a time is, balikan natin. Okay. Sabi niya kanina, a time is coming and even now has arrived. Asarang. Even now has arrived. Ito, Pops, anong difference dito? Ito yung future na kung yung ating spiritual death, kung saan tayo mapupunta, either heaven or in hell. Yeah. Yun, tama. Ayun. Sige. Yung kanina binasa mo, kumbaga kung ngayon natin pag-uusapan, past na yun, nangyari na yun during the time of Jesus. Ibig sabihin, no, nung tinanggap natin si Jesus sa cross, no, ay tinanggap natin siya as our Lord and Savior, binigyan niya tayo ng Holy Spirit. No? Nagkaroon tayo ng life. Dito, iba to. Sabi niya, do not be amazed at this, for a time is coming. Wala na siya sinabing, even now has arrived. Ibig sabihin, future talaga to. Hindi pa to nangyari. Hanggang ngayon, hindi pa rin to nangyari. Ano daw mangyari? When all who are in the tombs will hear his voice. So, hindi na to spiritual death. Literal na to. Napatay sa tomb. Nandun na sa libingan na talaga to. Body na yung pinag-uusapan. At ano mangyari? They will come out. Saan sila mapupunta? Dalawa yung sinabi niyang direksyon. Dalawa yung destination na sinabi niya. No? Sabi niya, yung gumawa raw ng good deeds to us resurrection of life. Diba? At yung gumawa ng bad deeds to a resurrection of judgment. Ibig sabihin, kailangan niyang pagbayaran yung kasalanan niya. No? Question ko sa inyo, mabigat ulit to ha. Ibig sabihin ba nun na ang salvation natin is by works? Kasi kung good deeds, mapupunta ka sa resurrection of life. Kung bad deeds, a resurrection of judgment. Deeds is works eh. So kailangan ko palang pilit sa sarili kong lakas to do good deeds para magkaroon ako ng points and have a resurrection of life. Ganun ba ibig sabihin nun? No, Sige, sis.
Kasi may sinabi, di ba, faith without deeds is dead din. So Yeah, parang goal is the transformation. correct. No? Ibig sabihin, this is a proof. Proof yan if you really have the life in you. Balikan ko ang sinabi kanina, yung verse 24, binasa natin kanina. Sabi ni Jesus, di ba? The one who hears my word, okay, narinig mo na, inaccept mo na siya, and believes who has sent me, na pinadala siya ng God the Father, na siya yung Son of Man na pinapangako ng Old Testament. Ano raw mangyari? You will have eternal life. No? Bibigyan kanya ng resurrection of life. Di ba? At para maging clear sa iyo na talagang resurrection of life to, sabi niya, and does not come into judgment. Hindi ka dadaan sa resurrection of judgment. Kailan nangyari? The moment you accepted Jesus as your Lord and your Savior. Hindi yung hintay mo pa yung tomb at pagbangon mo tsaka lang magdi-decide ang Diyos. Hindi. The moment you accept Jesus as your Lord and your Savior, hindi ka na magkakaroon ka agad ng eternal life at hindi ka na agad ligtas ka na doon sa judgment na yun. Eh bakit sinabi pang good deeds and bad deeds? Kasi ito yung kailangan clear sa inyo na kapag sinabi mo na talagang inaccept mo si Jesus, hindi pwedeng mananatili ka sa dati mong buhay. Magbabago at magbabago yung buhay mo. Sabi ng Bible, no, the moment you accept Him as your Lord and Savior, you are now a new creation. The old has died and the new has begun. So imposible na yung dati mong buhay, ganito ka, tapos inaccept mo siya, ganun ka pa rin. After 10 years, ganun ka pa rin. After 20 years, hindi pa rin nagbago. Imposible yon. Bakit? Kasi kung talagang planted na sa iyo yung seed of life, you will bear fruit. Magbe-bear ka talaga ng fruit. Hindi mo kontrolado yung fruit. Sabi ni Jesus, no, I am the vine and you are the branches. Tayo raw yung branches. No? Anyone who abides in me will bear fruit. Kapag connected ka talaga kay Jesus, no, spiritually, you will bear fruit. Magbabago at magbabago yung buhay mo. Imposibleng hindi. Pwedeng mabagal, pero imposibleng hindi. Yung good deeds na yan, hindi yan good deeds ng paggawa ng mabuti. Kung, for example, kami ni Joseph, halimbawa, ako hindi ko in-accept si Jesus. Hindi ko sinurrender buhay ko sa Diyos. Si Joseph sinurrender niya. Tapos parehas kami. Etong bagyo ng Karina, pumunta kami doon sa mga nabaha at namigay kami ng tulong. Sa mata ng Diyos, accepted yung kay Joseph, sa akin hindi. Kasi yung kay Joseph, fruit yon ng Holy Spirit. Sa akin, ginagawa ko yon sa flesh ko lang. Sa sarili kong lakas. Nagpapakabait ako sa sarili kong lakas. Pero yung sa kanya, product yon ng fruit ng relationship niya kay Jesus. So yung good deeds na yan, hindi yan sa sarili mong lakas. Fruit yan ng Holy Spirit. Fruit yan ng vine kung saan ka naka-attach. Hindi yan, huwag ka mag-focus ng paggawa ng mabuti. Mag-focus ka, sabi ni Jesus, doon sa sinasabi niya, doon ka mag-obey. Kung sinabi niya, itong gawin mo at nag-obey ka, sa mata ng Diyos, He is a God who rewards. Para sa Kanya, may value yon, accepted yon. Kasi ang nakikita niya hindi ikaw eh. Ang nakikita niya si Jesus Christ na nasa buhay mo. Kaya yun naging accepted. Hindi dahil sa iyo. Ang credit nun wala sa iyo. Ang credit nun nandun sa Son of Man and the Son of God. So huwag tayo mag-focus in doing good deeds. Ang focus mo si Jesus. And as you focus your life dun sa walk mo at ang focus mo sa Kanya, ang magiging resulta nun, gagawa ka ng good deed. Good deeds na accepted sa Kanya. And yung last verse, sino pwedeng magbasa sa last verse? Si Pat, pabasa naman pa to. Verse 30. Sorry. John 5 verse 30. I can do nothing on my own. As I hear, I judge, and my judgment is righteous, because I do not seek my own will, but the will of Him who sent me. Thank you, Pat. I can do nothing on my own. Ang ganda, no? Kumbaga, dependent talaga si Jesus sa God the Father. No? Sabi niya, as I hear, I judge. And my judgment is righteous. Paano yung naging righteous? Because I do not seek my own will,
but the will who sent me. Wala siyang ginagawa outside the will of the Father. Pag nag-judge siya, para sa mata ng Diyos, righteous yun. Accepted yung judgment niya. Bakit? Dahil wala siyang ginagawa outside the will of the Father. If you have accepted Jesus as your Lord and Savior, siya yung naghahari sa buhay mo ngayon, di ba? The more you surrender your life sa Kanya, moment by moment yung surrender mo moment by moment yung repentance mo Pag sinurrender mo yung buhay mo sa Kanya, moment by moment, yung will mo naka-attach dun sa will ni Jesus. Bakit yun naging accepted kay God? Dahil walang will si Jesus outside His own will. Sabi ni Jesus, apart from me, you can do nothing. Sabi niya sa atin tayo as followers, apart from me, you can do nothing. Hindi mo kaya maging mabait apart from Jesus. Pero si Jesus naman ang sabi niya, I can do nothing on my own. Naka-attach naman siya sa Father, God the Father. Nakita mo, kung paano siya mag-submit doon sa Ama, ganun din dapat tayo mag-submit sa Kanya. Parang siya yung ginawa niyang model yung sarili niya doon sa buhay na kailangan meron tayo. At ba't kailangan nating maintindihan yun? Sabi niya rito, I do not seek my own will, but the will of Him who, ano sabi niya? Who sent me. So, sinend ng Father yung si Christ. Ngayon, ito naman ang sinasabi sa atin ni Jesus. Sabi niya sa John chapter 20, peace be with you as the Father has sent me. Ano sabi niya? If you accepted Him, if you receive or accepted Him as your Lord and Savior, sinasabi niya sa iyo ngayon that I am sending you. And with that, He breathed on them, sinabi niya sa mga disciples, and they received the Holy Spirit. Ibig sabihin, hindi ang Holy Spirit or si Jesus is not our ticket to heaven. Yun yung gusto kong maging clear sa atin. Hindi yung i-accept mo siya para lang makapunta sa heaven. In-accept mo siya dahil meron din siyang papagawa sa iyo. Meron kang role doon sa kingdom of God. Minsan iniisip ko nung bago pala ako Kristyano, sabi ko, tsaka ko na lang i-accept si Jesus, gagawin ko muna yung gusto ko sa mundo, pag mamamatay na ako, tsaka ko siya i-accept. Pero ano ibig ko sabihin doon? Parang ginagawa ko lang siyang ticket to heaven. Pero hindi Sabi niya, the moment you accept me as your Lord and Savior, now I am sending you. Yung Holy Spirit, hindi niya binigay sa iyo para lang makarating ka ng heaven. Binigay niya yung Holy Spirit sa iyo because you have a role to play. Meron kang gagawin. At hindi mo yun magagawa apart from Him, apart from the Holy Spirit. Restart lang ako.